Kulang sa honesty. Ito ang tila naging review ni Pasig City Mayor Vico Soto sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue sa mga flood control projects. Partikular sa kanyang mga pinuna, ang hindi nagtutugmang mga sagot ni Sara Diskaya sa mga ownership ng mga kumpanyang nakakontrata sa karamihan ng mga flood control projects sa bansa. Pagkatapos nito, mas masusi at mas malalim pang investigasyon kaugnay ng usapin ang inaasahan pa ni Soto, kabilang na rin ang pagdalo ni Mr. Mind Curly Diskaya sa hearing. Narito ang balita. Hindi kumbinsido si Pasig City Mayor Vico Soto na naging tapat ang mga kontratista ng flood control project sa kanilang pagharap at pagsagot sa mga katanungan ng Senado. Sa isang Facebook post, idinaan ni Soto ang kanyang notes at observations sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, kung saan dumalo si Sara Diskaya na nakatapat niya sa pagkaalkalde ng Pasig at isa sa mga may-ari ng 15 construction company na pinangalanan ng Pangulo. Pinuna ni Soto ang inconsistent o pabago-bagong sagot ni Diskaya sa tanong ng komite, kabilang na ang patungkol sa pagmamay-ari niya ng siyam pang mga construction firms. Partikular niyang tinukoy ang tungkol sa mga hindi nagtutugmang sagot ni Diskaya patungkol sa full-time o part-time ownership sa mga nasabing kumpanya. Naging malinaw din aniya sa pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee ang paggamit ng Diskaya Group ng mga dummy para sa kanilang mga kumpanya. Sa madaling sabi, sa iba nakapangalan ng kumpanya, ngunit mga Diskaya pa rin ang tunay na nagmamay-ari nito. Sa gitna ng mga naisiwalat sa pagdinig, naniniwala rin si Soto na marami pang malalantad, hindi lamang sa parte ng mga Diskaya kundi maging sa buong sistema. Umaasa rin daw siya nakikilo sa mga otoridad at hindi hahayaang mabaon ng issue hanggang walang nananagot sa hanay man ng contractors, politiko, DPWH at iba pang opisyal ng pamahalaan na sangkot sa anomalya. Sa susunod na pagdinig, nais naman ni Soto na direktang maitanong sa mga contractors at DPWH ang patungkol sa issue ng kickback mula sa mga proyekto, habang nais niya ring maipatawag si Curly Diskaya para sumagot sa issue. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.